India naghahanda na para sa paparating na laban kontra sa China, kung saan nagkakaroon na ng mainit na tensyon ng mga border nito. Matagal nang pinagtatalunan ng dalawang bansa ang teritoryo na ito, kung saan ang sabi ng China ay parte ito ng kanilang bansa, samantalang ayon naman sa India na ito ay kanilang states. Ito ay ang Arunachal Pradesh. Ito ay matatagpuan sa northeast ng India at silangang bahagi naman ng Tibet. Ang Arunachal ay kilala din sa tawag na Land of the Dawnlit Mountains. Ang malaking lupain na to ay sagrado para sa dalawang bansa. Hindi lang yan dahil ang Aksai Chin ay inaangkin na din ng China at sinasabi na parte ito ng kanilang bansa. Sa katunayan, naglabas pa ng mapa ang China at pinapakita nito na sa kanila ang Arunachal Pradesh at Aksai Chin. Hindi naman alam kung saan galing ang mapa na ito o kung sino ang gumawa. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Napakalaking sigalot ang kakaharapin ng mundo kung sakaling magkagulo ang dalawang bansa na ito. Ang China at India ay nagmamay-ari ng mga nuclear weapon na kayang wasakin ng isang syudad sa isang iglap lang. Tinatayang nasa 164 nuclear warhead ang meron ng India, samantalang ang China naman ay merong 500 nuclear weapons. Kaya naman napakadelikado nito sa mundo kung sakaling matuloy man ang digmaan. Maaari kasing ang isang maliit na hindi pagkakaintindihan ay humantong sa isang nuclear war at napakalaki ng posibilidad na mangyari ito. Habang tumatagal ang araw, mas lalong tumitindi ang tensyon ng dalawang bansang ito. Nariyan pa nga ng formal na sabihin ng India na sa kanila ang Aksai Chin at ito ay parte ng kanilang Ladakh territory. Pinabulaanan naman ito ng China at sinabing nagkakamali ang India dahil ang Aksai Chin ay parte ng Ancient Chinese Empire. Pati na rin ang Arunachal Pradesh ay pinagtatalunan ng dalawang bansa. Dahil sa hindi pagkakaintindihan ng India at China, ngayon ay nagkaroon na ng mainit na tensyon sa mga border nito. Ayon sa Defense Minister ng India, magde-deploy sila ng higit sa 10,000 sundalo sa border na naghahati sa China at India para ipakita na handa ang India na lumaban anuman ang mangyari. Kasama ng 10,000 sundalo ang mga artillery, tangke at mga air support. Isang pagkakamaling hakbang o pag-atake lang ng China sa India, sasagutin agad ito ng India. Ewan ko ba dyan kasi sa China, lahat na lang, mapadagat, lupa, ay inaangkin nila. Hindi nagustuhan ng China ang pagde-deploy ng India ng 10,000 sa border nito, kaya naman nagdagdag din sila ng mga sundalo at ito ang kinababahala ng lahat dahil ang pagdedepensa sa mga border ay maaaring humantong sa isang all-out war. Nangyari na ito kapatid, 3 taon na ang nakakalipas kung saan 20 Indian soldiers ang namatay matapos banata ng mga tropang Chinese sa Himalayan border. Ang pangyayari na ito ay nakatatak na sa mga India, kaya naman ngayon handa na silang lumaban anuman ang mangyari o gawing pambubuli ng China. Malakas ang loob ng China dahil may mga kaalyado itong malalakas na bansa. Nariyan ang Russia na isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Samahan pa ng North Korea na walang ibang ginawa kundi palakasin ng militar at mag-research patungkol sa mga nuclear weapon. Ang dalawa na ito ay sapat na para matalo ang India at mapuntas sa kanila ang Aksai Chin at Arunachal Pradesh. Pero hindi naman papayag ang India kung meron allies ang China ay meron din naman ang India. Ito ay ang UAE o United Arab Emirates, Japan, Afghanistan at USA. Ang pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at agawan sa kani-kanilang teritoryo ay maaaring humantong sa isang madugong labanan. Samantala, ang India ay talagang nangaasar sa China dahil isipin mo, nagtayo at bumisita ang Prime Minister ng India sa Arunachal at nagpagawa pa ng tunnel para mas mapabilis ang pag-deploy ng mga sundalo at pagbaba ng mga kargamento. Ano yon? Eto, panoorin mo. Breaking news mga kapatid, India
gumawa ng isang malaking tunnel papunta sa teritoryong inaangkin ng China. China, nagalit sa pagbisita ng Prime Minister ng India sa lugar ng Arunachal Pradesh, kung saan ayon sa China na parte ito ng kanilang bansa. Nagalit ang China dahil sa hindi pagpapaalam nito na may pupuntang Prime Minister sa lugar. Ang tinutukoy ko ay si Prime Minister Narendra Modi. Nagalit ang China sa pagpunta nito sa Arunachal dahil ito daw ay parte ng Tibet at pinagpipilitan ng China na teritoryo daw nila ito at hindi sila nagpaalam na may pupunta pala sa Arunachal. Gayunpaman kapatid, ang Arunachal ay bahagi talaga ng India. Ito ay state sa Northeast India at nabuo sa Northeast Frontier Agency Region at dineclare naman na isang state ng India noong February 20, 1987. So sa makatuwid, India talaga ang nagmamay-ari sa lugar na ito at hindi ang China. Ewan ko ba sa China, lahat na lang ay inaangkin nila. Matagal nang pinagtatalunan ng India at China ang teritoryong ito kung kanino ba dapat mapupunta. Ayon naman sa China na ang Arunachal ay bahagi ng Tibet na sakop naman ng China. Dahil sa mainit na bangayan ng dalawang bansa, ito ay maituturing na banta sa isa na namang paparating na gera at ang Arunachal ang maaaring maging battlefield ng China at India at kapag tumagal ang sigalot, maaaring humantong ito sa pagkakaroon ng nuclear war. Alam naman natin na ang India at China ay may mga nuclear weapon na maaaring gamitin sa laban. Kaya hirap din ang China na kalabanin ng India dahil sa mga makapanibagong armas nito at syempre sa mga nuclear weapon na meron ang India. Ang China ay nagprotesta at nagalit sa pagbisita ni Narendra Modi sa Himalayan State. Ayon sa Foreign Minister spokesperson ng China, mahigpit na tinututulan ng China ang ginawang pagbisita ng leader ng India sa Arunachal. Kumbaga, hindi na-update ang China na bababa pala ang Prime Minister ng India sa lugar. Kung iisipin kapatid, ano naman sa China, pagmamay-ari naman ito ng India. Nako, lahat na lang ata sa mundo ay gagawing pagmamay-ari ng China. At eto pa, wala daw karapatan ang India na mag-develop sa rehiyon at kailangan muna nilang magpaalam sa China kung may gagawin sa loob at labas ng Arunachal. Dahil sa pangyayaring ito, pinapalala lang daw ng India ang sitwasyon sa mga border na naghahati sa magkabilang bansa. At kapag ito ay nagpatuloy, maaaring humantong ito sa isang mainit na sagupaan. Gayunpaman, binaliwala lamang ito ng India at sinabi na wala silang pakialam sa China. Ang Arunachal ay pagmamay-ari ng India. Ano man ang gawin nila sa loob at labas ng India ay wala nang pakialam ang China. Dahil nga ang rehiyon na ito ay pagmamay-ari ng India. Pumunta ang Prime Minister ng India sa Arunachal para i-check ang tunnel na pinapagawa nila doon. Ito ang pinakamagiging shortcut ng mga sundalo ng India papunta sa Arunachal. Mapapadali ng tunnel na ito ang paglipat ng mga military weapons papunta sa pinagtatalunang teritoryo. Ang tunnel na ito ay may pangalang Sela Tunnel at ito ay papunta sa Guwahati, Assam at Tawang, Arunachal Pradesh. Bukod sa mga tunnel, nais din magpagawa ng Prime Minister ng India ng magagandang kalsada kasama na ang mga nuclear power plant. Ang India ay isa rin sa malakas na bansa at nagmamay-ari ng mga nuclear weapons. Wala itong inaatrasan kahit China pa yan kasi isipin mo, imbis na magbawas ang India ng sundalo sa border para hindi matuloy ang sigalot, mas lalo pa itong nag-deploy ng libu-libong sundalo at pinapakita ng India na sila ang karapat-dapat sa Arunachal Pradesh at hindi sila aatras sa anumang banta ng China. Ang India ay handang makipaglaban kung gagawa ng maling hakbang ang China. Sa point na ito kapatid, lalabanan ng India ang China kapag gumawa ito ng maling hakbang sa Arunachal at maaaring magkaroon na naman ng isang malakihang gera sa mundo.